Hello! Breaking news po tayo mga kamunting tinig. Tandaan po ninyo ha na kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para lagi kayong updated anuman ang mga activity na gagawin po natin. Okay, lalong-lalo na po kapag nag-live streaming tayo at nag-upload ng mga video. So mayroon po tayong breaking news kaugnay po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Matatandaan po natin na pinaputok ng isang testigo, no? Alam nyo, kung di ko na mapangangalanan, pero alam nyo naman yan, no? Na kung saan ay sangkot si Gretchen Barreto, sangkot si Atong Ang, at mayroon pang mga 15 mga kapulisan. Kaya nga, hinihikayat po ng iilan sa ating mga mamamayan na magkaroon na po ng tinatawag na execution of affidavit, no, mula po sa whistleblower or testigo para patutuhanan niya at para maras lalong magiging legal and credible ang kanyang mga isiniwalat kaugnay po sa mga nawawalang sabungero na sa loob ng 4 na taon, ngayon lamang po sa Marcos administration, nabuhay muli ang investigation. So, at siyempre sa pangunguna po yan ng Department of Justice led by Crispin Rimulya. Okay. Ngayon, mga kamunting tinig, nagkaroon po ng mga retrieval operation, may mga nadiskobring mga buto na kung saan ay pinagdidebatihan pa kung yun ay buto ng tao o buto ng hayop. Pero ang mga Duterte diehard supporters, hindi pa po napa-forensic, may findings na po sila. Buto daw po yun ng baka, buto daw po yun na kung saan ay itinanim ng administration para lang idiin itong mga nasangkot na hindi naman po nadiin ang mga Duterte dito. Pero bakit? Todo tanggol ang mga Duterte diehard supporters. Okay, lalong-lalo na yung ilang mga vlogger noon na dapat daw hindi po madamay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung former president na panggulo na ngayon na nakakulong na sa ICC. Ngayong hapon lang, ngayong araw, by breaking news po tayo na kung saan ay pinangalanan ng testigo na isa sa mataas na opisyal ng Philippine National Police. Nagsilbi po siyang National Capital Region Provincial Officer Chief Police Lieutenant General Junel. Okay, ang pangalan niya is Junel Istomo. 3-star ranking general pala ito. Ginoo ko patawara santissima. So, ang concern ko dito, kung ipinagtanggol nga ng mga Duterte diehard supporters, yung mga nauna ng mga personalidad na nabanggit, although they are innocent until proven guilty, naturalmente, ipinagtanggol ng mga Duterte diehard supporters. Oo, bakit daw po nag-iimbestiga ang gobyerno? May personality, ano daw to, operation, o may gusto daw tumbukin ng investigations na ito kahit na hindi naman po pinangalanan pa kung sinong mga malaking tao ang mga nasa likod nito maliban lamang po kay Atong Ang at the same time Gretchen Barreto na siyempre naghain na nga rin sila ng kanilang sworn statement or ng pangontra laban po sa testimony na binitawan po ng witness or ng whistleblower. So, kung totoo po ito, nako, so ibig sabihin, ito siguro yung isa sa mga 15 pulis. Okay? Kasi, napag-ano pa to sinabi pa na ito mga pulis na ito ay mga high-ranking officials. At inaabangan pa po yan ng, National Police Commission. Abangan natin what will be the outcome of their investigations, no? Kung talagang kailangan bang patawan, i-preventive suspension, whatsoever. Pero ito po talaga ang malinaw. Isa pa lang na mataas na official, 3-star ranking officials. Hayaan nyo lang guys. Ito, ay, salamin ko. Tingnan nyo, nasira pa yung salamin ko. Ayan, wala na, naputol na yung salamin ko. Video, pero okay lang. Hindi po pwedeng matigil. Oo, hindi po pwedeng matigil. Bakit kaya naputol yung aking salamin?
Pero hindi po pwedeng matigil sa pagkaputol ng salamin ang pagbibigay natin ng information. So malamang-alamang ipagtanggol din ito ng mga Duterte diehard supporters. Oo, magagalit na naman sila sa testigo. Magagalit naman ng mga DDS sa whistleblower na nagdawit nito kay Jonel Estomo. Isa pala itong Police Lieutenant General. Naturalmente, 3-star General to. Nagsilbi pala itong dating National Capital Region Police Officer. Chief. NCRPO Chief. Police Lieutenant General. Jonel Estomo. Sangkot o dawit sa pagkakawala ng mga sabongero. Ano ang relasyon ni Jonel Estomo kay Atong Ang at saka kay Gretchen Barreto? Kilala ba ito ni Gretchen? Kilala ba ito ni Ramon Ang? Separate entity ba ito na nagkaroon ng operation? Kasi hindi ka naman idadawit ng isang whistleblower or ng witness kung hindi ka kasangkot or kasali doon. Ang isang titingnan po doon, what will be the interest of the witness to implicate Lieutenant General, no? Police Lieutenant General Jonel Estomo. What is the advantage on part of the witness? So yan po ang tatanungin. So ano po ang mapapala ng testigo sa pagdawit o pagsangkot sa pangalan ng isang 3-star general na nagsilbing National Capital Region Police Officer or Provincial Officer. Chief. NCRPO pala to. NCRPO. So, galit na galit nga yung mga Duterte diehard supporters sa ginagawa ng administration ngayon sa pamumuno ng Department of Justice sa pag-imbestiga. Kung ano-ano pa mga black propaganda, hindi nila sila naawa. Hindi sila nagbigay ng simpatya sa mga diverse na mahirap po ang trabaho ng mga expert or ng mga diverse. Mga diverse na kung saan ay sinisid ang kailaliman ng taal para makuha lamang yung sinasabi ng testigo na mayroon daw po silang mga itinapon doon. At napagkamalan po, no, speculate ng mga DDS na yun po ay mga itinanim na mga buto o buto ng baka, buto ng hayop. So yan po ang latest na breaking news mga kamunting tinig. Antabayan na natin kung sino ba talaga maliban sa dalawang big time personality plus malaking big time din na opisyal, no, ng Philippine National Police, nagsilbing dating NCRPO chief. Okay, sa pangangalan po ni Jonel Estomo. Ano pa kaya? Sino pa kaya? Manggaling pa kaya sa business sector, politicians, okay? Parang kinakabahan na yung mga politicians siguro na sangkot or mga negosyante kasi iniisa-isa na po na ini-enumerate ng mga testigo or ng testigo. At abangan natin kung may lulutang pa na testigo na maglalakas loob para patutuhanan kung ano po ang totoo sa sinasabi ng naunang whistleblower. Okay? So, abangan pa natin kung ilang sako pa na mga buto kasi ang mga buto sunog eh. May purpose talaga. Tinago talaga yung katotohanan kasi hindi naman sila magtatapon dyan ng fresh na buto. So, sinunog muna yung buto bago tinapon doon. Whether yun po ay buto ng tao, buto ng hayop, that will be really determined after the forensic investigation or pwedeng ipapalaboratory pa. So mag-abang tayo sa development para nang sa ganon makamit na po ng mga pamilya ng biktima ang hustisya sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay na sangkot po sa sabong. Nagkaunsihan ba? Pumalag ba ito? Kasi ang dami-dami eh. Sobrang dami na mga nawawala. Mantakin mo maglalamay ka sa kamag-anak mo na hindi mo nakita yung bangkay. Hindi natin alam kung ano po yung katotohanan, buhay pa ba o patay. Ang mahalaga, mayroon pong tumindig, okay, matapang, determinado, lakas ang loob na isiwalat kung ano man po ang kanyang mga nalalaman sa operation
ng online sabong. At kung gaano kalawak ang network ng mga individual o grupo na sangkot sa ganitong klaseng mga gawain. Ano ang problema ng mga sabungero? Bakit tumantong talaga sa kanilang pagkawala? Gaano kalaki ang kanilang kasalanan sa kanilang organization kung bakit po talaga sila ngayon naging ano tawag nito? Naging dispasorideros, nakalimutan ko, no? Yung nagiging missing. Ano kaya? Itong si Junel Istomo, abangan natin kung ano po ang kanyang magiging kasagutan sa accusation sa kanya dahil siya po ay tahasang idinawit o isinangkot sa pagkawala ng mga sabongero. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabi, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagtalima at pagsuporta. Tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. So huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Have a nice day and God bless. Adios.